Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka. Kumuha ka ng 3 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin, kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang lahat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao ay mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nailihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kahangahangang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal na walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo.
Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sunday morning, mga kasama natin sa Salita ng Buhay, Salita ng Diyos. Bishop Juni uli. Ang tanong ngayon, alin ang ating pinipili? Ang ganda ngayon ng gospel natin sapagkat the gospel is about, magkapatid, si Marta at si Maria. Yung isa, pinili niyang maglingkod. Pareho naman sa bagay, pareho sila. Pero yung isang paglilingkod ng, yung bagang pagiging abala, taking care of the needs, food, material things, ni Lord at ng kanyang mga kasama. The other one chose na umupo sa tabi ni Lord, makinig sa kanya. Ito yung pagdating sa huli, sabi ni Marta, "Panginoon, sabihan niyo naman po ang kapatid ko, na tulungan ako. Ako hirap na sa ginagawa ko." Pero tingnan niyo sagot ni Lord, pinili ni Maria ang mainam, hindi ito aalisin sa kanya. Are we not all filled with choices in life? And sometimes the choices that we make are all good choices. Pero hindi ang tanong kung mabuti yung pinipili natin. Ang tanong yung ba ang higit na mainam? The better choice. I know, it's good for us to make choices, for example, of being able to achieve our dreams, to be successful because of what we have studied. Diba? May gano'n naman. Okay yun, no problem ho doon, ha? But the thing is it always the better choice? Yun yung binabalikan dapat natin. Because sometimes in life, there are other realities that would make us make a choice na maaaring hindi yun. I always remember ito, tungkol sa mag-asawa. Ito, hindi ko nasasabihin ng pangalan at makakilala ninyo. This is a husband and a wife, at sa kanilang pagpili, yung husband ay naging house husband. Yung babae, naging working wife. In our measurement sa panahon minsan, ang isasabihin ng lalaki, normally kami mga lalaki, ay under desire. Ay nako, yung lalaki nga, wala sigurong anong maibigay doon sa asawa. Ang babae ang pinagtatrabaho, nako, inutil. No. Kung makakausap niyo silang dalawa, pareho silang professionals. Both of them can earn for their family. But they have become practical. Pinag-usapan naman nila. Ang sabi nung lalaki, hindi ko nasabihin nga ang pangalan sa akin. Ano ko, father? Ay, ba't ka naman itong pahihirapan pa ang sarili? Nag-usap kami mag-asawa Ay, kahit saan ko dalhin, mas successful ang asawa ko. So, somebody has to remain para mapangalagaan yung mga bata. Habang nag-aaral, habang lumalaki. I made that choice. No. We made that choice. So, ito na yun. These are choices to be made. No? Maaari naman nating ipaglaban na yung ating ego, ating pride. Wala akong masama yun, that you work. Kasi kaya mo naman Pero kung pareho naman kayo wala sa bahay, paano mga bata? Or sabi mo sa asawa mo, ikaw sa bahay, ha? At naging masunurin yung asawang babae. Pero ang nangyari naman, hirap naman kayo. Kasi mas maliit yung kinikita mo to support your family. So what was that? Was it the wrong choice? No. Hindi lang siguro siya yung better choice. So, ito'y katotohanan ng buhay natin minsan. Alam niyo mga kapatid, there are a lot of moments that we really need to make the better choice. Pero para malaman natin better choice, if it leads us to God, it is always the better choice. Pakinggan niyo ha. If it leads us to God, it is always the better choice. And even sa buhay namin mga pare, yung aming ginagawang ministry it is not always the better choice. Kasi minsan yung ginagawa namin, baka inilalayo din kami sa Diyos, dinadala namin si Lord. Pero nadadala ba nito kami kay Lord? Sometimes, a time for prayer is the better choice. Instead of a busy pastoral life. Ganyan. So tingnan natin mga kapatid
Are we making always the better choice? Let's pray over it. Let's ask God to guide us, inspire us to always try our best to choose the better. Okay po? So huwag kalilimutan ha. Always be blessed and be a blessing.